Kumakabo ang dibdib ni Alia Marie Santos habang pinakmamasdan ang 5 paslit na naktatakbuhan sa maliit niyang apartment. Angelica, Gabriel, Celeste, Diego, Elara, tama na yan. Malelate na tayo saday ka. Sigaw niya. Pilit na pinipigilan ang pagtaas ng boses. Magulo. Pero masaya. Iyan ang buhay niya sa loob ng 5 taon. Mag-isa niyang itinaguyod ang 5 anghel na ito. Ang bunga ng pag-ibig na akala niya ay magtatagal habang buhay. Ngunit sa isang iglap, naglaho ang lahat. Ang tanging nanatili ay ang mga batang ito na nagbibigay sa kanya ang lakas para magpatuloy. Mama, gusto ko pa maglaro. Sigaw ni Gabriel, ang pinakamaliko sa magkakapatid, habang hinahabol si Angelica na tawa ng tawa. Mamaya na, anak. Kailangan nating magmadali, sagot ni Alia, sabay haplo sa ulo ni Celeste na mahimbing pa ring natutulo sa kandungan niya habang kinakain ang kanyang tinapay. Ang bawat isa sa kanila ay may kani-kaniyang ugali, at ang bawat umaga ay isang laban para mapagsabay-sabay silang pakainin, paliguan, at bihisan. Napabuntong hininga si Alia. Hindi biro ang maging single mom ng quintuplets. Bawat 5 ay binibilang niya. Kaya nang tawagan siyang agency para sa isang part-time na trabaho bilang personal assistant ng isang matandang donya. Kahit nag-aalangan, tinanggap niya agad. Malaki ang sweldo. Sapat para matustusan ang pangangailangan ng kanyang anak. Ito ang simula ng pag-asa. Maingat niyang binuhat si Celeste, sinigurong hindi magijising. Tara na, mga anak. Ihatid ko na kayo kay Aling Nena, bulong niya. Si Aling Nena ang pinakakatiwalaan niyang kapitbahay na nag-alaga sa kanyang maanak habang siya inatatrabaho. Alam niyang malaking pasanin ito, ngunit wala siyang ibang pagpipilian. Ang bawat pagtitiis niya ay para sa kinabukasan ng kanyang anak. Nang makarating siya sa malaking gate ng Ramirez Residence, kinabahan si Alia. Iba talaga ang mundo ng mayayaman. Ang bahay ni Doña Elena Ramirez ay parang palasyo. Napakalinis, napakatahimik, at napakalaki. Pakiramdam niya, napakaliit niya sa gitna ng lahat ng karangyaan. Ikaw ba si Alia Marie Santos? Tanong ng isang matabang katulong, may pagtaas ng kilay. Opo, mahinin niyang sagot. Kinakabahan. Sumunod ka. Naghihintay si Doña Elena sa library, sabi ng katulong, sabay talikod. Habang naglalakad sa mahabang pasilyo, hindi maiwasan ni Alia na mapatingin sa mga mamahaling dekorasyon at mga larawan sa dingding. Bawat isa ay sumisigaw ngang yaman at kapangyarihan. Lalo siyang nakaramdam ng pagkaiba sa lugar na ito. Ang kanyang mundo ay puno ng tawanan ng mga bata, amoy ng murang sabon panlaba, at ingay ng trapiko. Ang mundong ito? Tila walang bahid ng realidad. Nakarating sila sa isang malaking silid na punong libro. Nakaupo sa isang silya si Doña Elena, isang matandang babae na may marangal na tindi at malumanay na ngiti. Ikinagagalak kitang makilala, Ija, sabi niya, upo ka. Mabilis na umupo si Alia. Habang nakpapaliwanag si Doña Elena tungkol sa kanyang mga responsibilidad, paayos ngang mga libro, patulong sa hardin, papaplano mga pati, sinubukan ni Alia na maging profesional. Ngunit ang kanyang isip ay ligaw. Ang lugar na ito ay nagpapalala sa kanya na isa pang malaking bahay. Isang buhay na iniwan niya. Alam mo, Ija, ikaw ang paborito ngang pamangkin ko, patuloy ni Doña Elena, may ngiti sa malabi. Kahit bata pa siya, napakatalino na. Palagi niya akong dinadalaw dito. Si Rafael, anak ni Sofia. Ang Alcantara family, alam mo na. Nanlamig ang buong katawan ni Alia. Rafael Alcantara. Ang pangalan na iyon ay bumalik sa kanyang ngabangungot. Napilitan siyang ngumiti. Pilit na tinago ang gulat na bumalo sa kanya. Hindi siya dapat nandito. Hindi siya dapat bumalik sa mundong ito. Pero kailangan niya ang trabaho. Nagpaalam siya kay Doña Elena, nangako na babalik kinabukasan. Habang naglalakad palabas ng mansyon, sinubukan niyang kalmahin ang kanyang sarili. Hindi ibig sabihin na makikita sila. Malaki ang Maynila. Maraming Alcantara. Pero ang kaba sa dibdib niya ay hindi may paliwanag. Kinabukasan, mas maaga siyang dumating sa Ramirez Residence. Naisip niyang mas mabuting tapusin ang magagawain bago pa man dumating ang sinuman. Naglinis siya sa library, inayos ang mga libro, at pinunasan ang bawat display. Dahan-dahan, lumuwag ang kanyang pakiramdam. Siguro nga, nag-overthink lang siya. Habang pinupunasan niya ang isang malaking aparador na puno ng silver frame,
Huminto ang kamay ni Alia. Nakita niya ang isang lumang larawan. Isang masayang pamilya. Isang matandang babae na halos kamukha ni Doña Elena. Isang pares ngang maasawa. At isang batang lalaki na may nakakakili na ngiti, ang ngiting iyon na binalot ang kanyang buhay noon. Napatulala si Alia. Ang larawan na iyon. Ang pamilya na iyon. Hindi pwedeng makamali. Si Rafi Alcantara. Ang lalaking binalikan niya sa isip at puso niya sa loob ng 5 taon. Ang amang ng kanyang 5 anak ay narito. Nasa loob ng bahay na pinagtatrabahuhan niya. Ang kanyang buhay, na pilit niyang itinayo mula sa abo, ay tila muling winawasak ng isang alaala. Naramdaman niya ang unti-unting pag-init ng kanyang nga mata. Isang butil ng luha ang pumata sa kanyang kamay, kumakalat sa makintab na ibabaw ng larawan. Hindi na siya makahinga. Nanatiling nakatiti si Alia sa larawan, ang puso niya'y kumakabo ng malakas na halos marinig niya ang tunog nito. Hindi ito ilusyon. Hindi ito panaginip. Si Rafi Alcantara nga. Ang larawan ay kinuha sa isang beach, nakangiti siya, kasama ang isang pamilyang sigurado siyang sa kanya. Tila ba ang lahat ng pagsisikap niya na ibaon sa limot ang nakaraan ay biglang naglaho, nagiwan ng butas sa dibdib niya. Alia, andiyan ka pala. Kailangan kong matanong, biglang sambit ni Doña Elena na lumabas sa likod niya, halos mapatalon si Alia sa gulat. Mabilis niyang itinago ang larawan sa likod niya, pilit na ngumiti. Opo, Doña Elena. May kailangan po ba kayo? Naku, wala naman. Gusto ko lang sabihin na darating ang pamangkin ko mamaya. Si Rafael Alcantara. Siguro nakita mo na siya sa malarawan dito. Siya ang paborito kong apo. Gusto kong ihanda mo ang paborito niyang kape, malumanay na sabi ni Doña Elena, tila walang kamalay-malay sa gulong nangyayari sa loob ni Alia. Bumalik ang lahat ng sakit. Si Rafael Alcantara. Pamangkin ni Doña Elena. Ito na nga. Ang mundong pilit niyang tinakasan ay humabol sa kanya. Si Don Rafael po. Nautal na tanong ni Alia, pilit na pinapanatiling walang emosyon ang boses. Oh, siya nga. Napakabait na bata. Bata pa siya'y pamilyado na, pero malaki ang puso, sabi ni Doña Elena. Ang salitang pamilyado ay tumusok sa puso ni Alia na parang matalim na punyal. Pamilyado? Oh, nakita niya. Nakita niya ang kasal. Napaalam si Doña Elena, iniwan si Aliang nakatayo ron, balot ng pihati. Bumalik sa alaala ni Alia ang araw na iyon. Ang sikat ng araw na tila nanunuya sa kaligayahan ng iba. Ang puting trahe de boda. Ang ngiti ni Rafi, kahit malayo, ay bakas pa rin sa isip niya. Nakahawa siya sa kamay ng ibang babae. Habang siya, si Alia, ay nagtatago sa likod ng isang puno. Wasa ang puso. Ang huling pag-asa niya ay naglaho nang makita niya ang eksenang iyon. Hindi na siya nagdalawang isip. Tumakbo siya. Tumakbo siya papalayo sa sakit, papalayo sa pagtataksil, kahit na alam niyang may daladala siyang bahagi ng lalaking iyon sa kanyang sinapupunan. Ngayon, narito na naman siya, sa parehong mundo. Ang mundo na itinapon siya. Anong gagawin ko? Tanong niya sa sarili, habang nangingini ang makamay. Kailangan kong umalis dito. Hindi ako pwedeng manatili. Pero paano? Paano ang maanak niya? Ang sweldo sa trabaho kay Doña Elena ang tanging paraan para matustusan ang pangangailangan ng kanyang 5 anak. Kailangan niya ng pera. Para kina Angelica, Gabriel, Celeste, Diego, at Elara. Para sa kanila. Kaya niyang tiisin ang kahit ano. Kaya niyang tiisin ang sakit. Kaya niyang tiisin ang aninungang nakaraan. Nagsimula siyang maglinis na parang wala sa sarili. Pinunasan ang nga lamesa, inayos ang nga vasa. Pero ang isip niya ay lumilipat. Paano kung makikita sila? Paano kung makita niya ang nga bata? Hindi niya kayang harapin si Rafi. Hindi niya kayang harapin ang katotohanan na masaya na ito sa ibang pamilya habang siya'y naghihirap. Bandang hapon, habang nag-ayos siya nga mabulala sa pasilyo, narinig niya ang pagbukas ng malaking pintuan. May pumasok. Narinig niya ang boses ni Doña Elena na masaya. Rafael, salamat at nakarating ka. Napahinto si Alia. Nangingini ang kanyang matuhod. Napasandal siya sa dingding, pilit na tinatago ang sarili sa likod ng malaking vasa ng bulala. Ayaw niyang makita. Ayaw niyang harapin. Lola Elena, nandito na ako. Isang boses. Malalim. Familia.
Ang boses na iyon na nakpatibok ng puso niya nun, at nayon ay nakpapatindi ng balahibo niya sa takot. Narinig niya ang tunog nga yaba na papalapit. Bawat hakbang ay tila martilyo na tumatama sa dibdib niya. Hindi siya makahinga. Napapikit siya ng mariin, pilit na dinadasal na sanay hindi siya mapansin. Sanay maging invisible siya. Biglang huminto ang magayabat. Naramdaman ni Alia ang init ng presensya ng isang tao sa likod niya. Hindi siya gumalaw. Hindi siya huminga. Lola, sino yan? Tanong ngang boses. Narinig niya ang sagot ni Doña Elena, siya si Alia, Rafael. Ang bago kong personal assistant, napakabait na bata. Hindi na niya kayang magtago. Dahan-dahan. Humarap si Alia. Naktama ang kanilang mga mata. Ang asol na mamata ni Rafi, napuno ang pakabigla at pakilala. Ang kanyang panga ay bahagyang nakabukas, tila hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Para kay Alia, ang oras ay tumigil. Ang lahat ng ingay ay naglaho. Tanging ang mukha lamang ni Rafi ang nakita niya. Ang lalaking minsan niyang minahal ng buong puso. Ang lalaking bumali sa puso niya. At ngayon narito siya. Nakatayo sa harap niya. Matapos ang 5 taon. Alia? Mahinang sambit ni Rafi, puno ng pakalito at hindi makapaniwala. Napakagat labi si Alia, pilit na pinapanatili ang kanyang tsompoza. Hindi siya pwedeng magpakita ng kahinaan. Hindi siya pwedeng magpakita ng sakit. Magandang hapon po, sir. Ang tanging lumabas sa bibig niya, pilit na tinatago ang kanyang tunay na emosyon sa likod ng isang maskara ng profesionalismo. Magandang hapon po, sir. Ang tanging lumabas sa bibig ni Alia, pilit na pinapanatili ang kanyang composer. Ang kanyang boses ay patak, walang emosyon, tila isang estranghero na nagbibigay galang sa isang amo. Ngunit ang mata ni Rafi ay nagsasalita ang libu-libong tanong. Ang pagkabigla ay dahan-dahang napalitan ng pakilala, pagkatapos ay ng isang uri ng matinding pananabi na nakpapangini sa tuhod ni Alia. Nakatitik siya sa kanya, ang kanyang nga mata ay tila naghahanap ng sagot sa 5 taong katahimikan. Alia. Muling sambit ni Rafi, mas malakas na ngayon, na tila sinusubukan kung totoo ba ang kanyang nakikita. Rafael, kilala mo siya? Tanong ni Doña Elena, may pagtataka sa kanyang boses. Mabilis na nag-iwas ng tingin si Alia. Hindi po, Doña Elena. Siguro po nakakamali lang si Sir. Pilit niyang ngumiti. Ang ngiting hindi umabot sa kanyang nga mata. Ang bawat hiblang ng kanyang katawan ay sumisigaw na tumakas. Ngunit hindi siya binitawan ng tingin ni Rafi. Lumapit siya. Isang hakbang. Pagkatapos ay isa pa. Alia, ikaw yan, di ba? Anong ginagawa mo rito? Ang kanyang boses ay puno ng pag-alala. Nang pakalito. Sir, ako po si Alia Marie Santos, ang bagong personal assistant ni Doña Elena. Marahil po ay nakakamali kayo ng tao, sagot ni Alia, pilit na pinapanatili ang kanyang profesional na tono. Ang kanyang puso ay kumakabo ng napakabilis, na tila gustong kumawala sa kanyang dibdib. Ang galit at pait na nakaraan ay biglang bumalik, sariwang-sariwa. Alia, huwag kang makunwari, bulong ni Rafi, halos marinig lang niya. Ang kanyang nga mata ay nanatiling nakatitik sa kanya, puno ngang matinding damdamin. Alam kong ikaw yan, Rafael. Ano ba yan? Bakit mo naman ginugulo ang bago kong katulong, ani Doña Elena, may bahagyang patawa. Baka nga nakakamali ka lang, iho. Napilitang bumalik sa realidad si Rafi. Napabuntong hininga siya. Ngunit hindi pa rin inalis ang tingin kay Alia. Pasensya na po, Lola. May nakita lang po akong kamukha niya, sabi niya, ngunit ang kanyang nga mata ay nanatiling nakakulong kay Alia, nakpapahiwating ngang 1,000 hindi nasabing salita. Sige na, Alia, ihanda mo na ang kape ni Rafael. At Rafael, maupo ka. Marami tayong pausapan, utos ni Doña Elena, tila walang kamalay-malay sa tensyon sa pagitan ng dalawa. Mabilis na tumalikot si Alia, halos tumakbo papuntang kusina. Ang kanyang nga kamay ay nangingini habang inihahanda ang kape. Ang amoy ng kape ay tila hindi makapapakalma sa kanya. Ang mukha ni Rafi ay nakaukit sa kanyang isip. Ang kanyang mga mata. Ang kanyang boses. Ang lahat ng ito ay nakpapaalala sa kanya ng sakit. Paano siya naglakas loob na magpakita? Pagkatapos na lahat ng ginawa niya. Pilit niyang pinakalma ang sarili. Kailangan niyang maging matatak. Para sa mga anak niya. Hindi niya hahayaan na guluhin ni Rafi ang buhay na pilit niyang itinayo.
Nang matapos siyang magtimpla ng kape, dahan-dahan siyang bumalik sa library. Nakita niya si Rafi na nakaupo sa tabi ni Doña Elena nakikipausap. Ang kanyang presensya ay tila pumupuno sa buong silid. Inilapa ni Alia ang kape sa harap ni Rafi, pilit na hindi tinitingnan ang kanyang mukha. Salamat, Alia, sabi ni Rafi, ang kanyang boses ay malumanay, halos bumulong. Hindi sumagot si Alia. Mabilis siyang tumalikod, naghahanap ng ibang gagawin. Naglinis siya ng bookshelf na hindi pa niya nalilinis. Ang bawat paggalaw niya ay sadyang mabilis, pilit na iniwasan ang anumang kontak. Ngunit naramdaman niya ang tingin ni Rafi sa kanya. Alam niyang nakatingin ito. Alam niyang sinusubukan nitong basahin ang kanyang mainiisip. Alia, pwede ba tayong mag-usap sandali? Biglang tanong ni Rafi, ang kanyang boses ay punong pagmamakaawa. Uminto si Alia. Hindi siya umarap. Wala po tayong dapat pausapan, sir. Matigas niyang sagot. Mayroon, Alia. Marami tayong dapat pag-usapan, giit ni Rafi. Rafael, huwag mo na siyang guluhin. Marami pa siyang gagawin, sabi ni Doña Elena, tila nagtataka sa papipilit ng kanyang pamangkin. Lola, importante po ito, ani Rafi. Ngunit hindi na hinintay ni Alia ang sagot ni Doña Elena. Mabilis siyang lumabas ng library, naghahanap ng anumang dahilan para makalayo. Kailangan niyang tapusin ang trabaho niya at umuwi sa kanyang anak. Iyon lang ang mahalaga. Buong hapon, pilit na iniwasan ni Alia si Rafi. Nagtago siya sa hardin. Naglinis sa kusina. Nahanap ng anumang gawain na maglalayo sa kanya sa presensya ng lalaking iyon. Ngunit naramdaman niya ang kanyang anino sa bawat sulok ng bahay. Ang kanyang presensya ay tila bumabalot sa kanya. Nang sumapit ang gabi, at oras na para umuwi, nakahinga ng maluwag si Alia. Akala niya ligtas na siya. Nagpaalam siya kay Doña Elena, at mabilis na lumabas ng bahay. Ngunit pagdating niya sa gate, isang figura ang humarang sa kanyang daan. Si Rafi. Nakatayo siya ron. Ang kanyang mukha ay seryoso. Ang kanyang mata ay puno ng matinding damdamin. Walang takas. Alia, sabi niya, ang kanyang boses ay malalim at punong kapangyarihan. Alam kong ikaw yan. Bakit ka natatago? Kailangan nating mag-usap. Nakatayo si Rafi sa harap ni Alia. Ang kanyang puso ay kumakabo ng malakas. 5 taon. 5 taon siyang naghahanap, natataka, nadadasal na sana'y makita niya itong muli. At ngayon, narito siya, sa bahay ng kanyang lola Elena, napapanggap na hindi siya kilala. Ang sakit ng nakaraan at ang kabang paasa ay naghalo sa dibdib niya. Alia, alam kong ikaw yan. Bakit ka nagtatago? Kailangan nating mag-usap. Ang masalitang ito ay lumabas mula sa kaibuturan ng kanyang pagkatao, puno ng pagmamakawa at matinding pagkalito. Ngunit nanatiling matigas ang mukha ni Alia. Sir, hindi ko po maintindihan ang sinasabi ninyo. Kailangan ko na pong umuwi. May naghihintay po sa akin. Naglakad siya palampas kay Rafi, ngunit mabilis siyang hinarangan nito. Hindi. Hindi ka aalis hanggat hindi tayo nag-usap. Ang kanyang boses ay puno ng awtoridad, na madalang niyang gamitin. Ngunit ngayon ay naramdaman niya ang matinding pangangailangan na panatilihin siya. Wala tayong peusapan, matigas na sabi ni Alia, pilit na iniwas ang kanyang tingin. Meron, Alia. 5 taon. 5 taon kang nawala na parang bula. Anong nangyari? Bakit ka umalis? Ang pagkadismaya at sakit ay bakas sa bawat salita ni Rafi. Nakita niya ang bahagyang pakabigla sa mga mata ni Alia, bago ito mabilis na napalitan ng pay. Ano pa bang gusto mong marinig, Don Rafael? Nakita ko ang lahat, ang kasal ninyo. Akala ko ba, mahal mo ako? Ang huling bahagi ay bumulong lamang, punong pihati. Napabuntong hininga si Rafi. Ang kasal. Iyon na. Ang bagay na nagpahirap sa kanya na matagal. Alia. Hindi totoo yun. May rason. Reason? Anong reason? Don Rafael? Para saktan ako? Para lokohin ako? Putol ni Alia. Ang kanyang boses ay unti-unting lumalakas. Ang kanyang mata ay nagbabaga sa galit. Mas mabuting umalis na lang ako. Mas mabuti nang maisa ako kaysa umasa sa isang taong kayang-kaya akong ipapalit. Hindi kita ipinapalit, Alia. Kailangan mong paniwalaan ako. Sigaw ni Rafi, desperado. Naramdaman niya ang pagkabalisa. Kailangan niyang ipaliwanag, ngunit alam niyang hindi ito ang tamang lugar. Hindi ko na kailangan ng kahit anong paliwanag. Tapos na ang lahat.
Pakiusap, hayaan mo na ako. Tumalikot si Alia, na mamadaling lumabas ng gate. Tiningnan ni Rafi ang papalayo niyang likod, ang kanyang puso ay naninikip. Ang sakit nang makita si Alia na puno ng pait ay higit pa sa inaakala niya. Alam niyang hindi ito madali. Ngunit hindi niya hahayaan na mawala itong muli. Kinabukasan, at sa sumunod pang araw, pilit na ginawa ni Rafi ang lahat para makalapit kay Alia. Napupunta siya araw-araw sa bahay ang kanyang lola Elena, naghahanap ng pagkakataon. Sinusubukan niyang kausapin si Alia sa kusina, sa hardin, ngunit palagi siyang iniwasan nito. Pinapadaan niya sa kanyang lola ang simpleng tanong tungkol sa kanya, ngunit nananatili siyang tahimik. Isang hapon, habang nakakape sila ni Doña Sofia, ang kanyang ina, sa mansyon ng Alcantara, nabanggit niya ang pagkakita kay Alia. Ma, nakita ko si Alia. Nagtatrabaho siya kay Lola Elena, panimula ni Rafi, na babaka sakaling may malaman sa ina. Biglang nanigas ang mukha ni Doña Sofia. Alia? Sino yon, Rafael? Alam mong may asawa ka na. At may responsibilidad ka sa pamilya Alcantara. Ang boses ng ina ay matigas. Punong-punong pagbabanta. Ma, alam mo na hindi totoo yun. Ang kasal na yon. Pilit lang. Sabi ni Rafi. Ang galit ay unti-unting bumangon sa kanya. Ang alalang araw na iyon ay sariwa pa rin sa isip niya. Flashback. 6 na taon na ang nakalipas. Nakaupo si Rafi sa opisina ng kanyang ama, balot ng takot. Rafael, kailangan mong pakasalan si Isabel Vergara, matigas na sabi ni Don Ricardo, ang kanyang ama. Ito ang tanging paraan para maligtas ang negosyo natin. Pero papa, paano si Alia? Mahal ko siya. Sigaw ni Rafi, desperado. Ang mukha ni Alia ay lumilitaw sa kanyang isip, ang kanyang ngiti, ang kanyang mata. Kalimutan mo siya. Ang pamilya Alcantara ang mas mahalaga ngayon. May utang tayong milyon-milyon dahil sa eskema ni Ati Montejo. Kung hindi mo ito gagawin, mawawala ang lahat ng pinahirapan ng pamilya natin. Hindi lang yon. Mapapahama ang buhay ng magulang mo. Bantang ang kanyang ama. Habang may binanggit na legal documents na kung hindi niya susundin ay mayroon ding banta sa kanilang buhay. Ang pamilya Alcantara ay nasa bingit ng pagkalugi, at ang tanging paraan para mailigtas ang kanilang legacy ay ang pilit na pagpapakasal kay Isabel Vergara, ang anak ng isang makapangyarihang negosyante na may malaking koneksyon at makakatulong sa kanilang krisis. Ang kasal ay isang mapait na panaginip. Si Rafi ay nakatayo sa alta, ang kanyang puso ay wasak. Hinahanap niya si Alia sa karamihan, umaasa na sanay hindi siya makita, o sanay magpakita siya at pigilan ang lahat. Ngunit hindi siya dumating. At ang pinakamasakit, nang akala niya tapos na ang lahat, nakita niya si Alia sa labas, tumatakbo papalayo. Ang kanyang likod ay tila nasasabi ngang huling paalam. End flashback. Hindi yan pilit, Rafael. Iyon ang responsibilidad mo sa pamilya natin. Sigaw ni Doña Sofia. Binalik si Rafi sa kasalukuyan. Kailangan mong kalimutan ang babaeng yan. Hindi siya nabibilang sa atin. Tiningnan ni Rafi ang kanyang ina, may sakit sa kanyang mata. Hindi siya kailanman naintindihan ng kanyang pamilya pagdating kay Alia. Sila ang dahilan kung bakit niya kailangan gawin ang kasal na iyon. Sila ang dahilan kung bakit nawala si Alia. Sa desperasyon, kinuha ni Rafi ang kanyang cellphone. Kailangan niyang malaman kung anong nangyari kay Alia sa loob ng 5 taon. Kailangan niyang malaman kung bakit siya nagtatago. Tinawagan niya ang isang pribadong investigador, isa sa mga pinakamahusay na kilala niya. Gusto kong hanapin mo ang lahat ng impormasyon tungkol kay Alia Marie Santos. Kung saan siya nakatira, anong ginagawa niya, lahat ng detalye sa buhay niya nitong nakaraang 5 taon. Kailangan ko ngayon din, utos ni Rafi. Ang kanyang boses ay matigas at seryoso. Ilang araw ang lumipas, at patuloy pa rin ang pag-iwas ni Alia. Ngunit ang bawat araw ay nagbibigay kay Rafi ng paasa. Hindi siya umalis. Hindi siya tumakbo. May dahilan. Nakatanggap siya ng email mula sa investigador. Mabilis niyang binusan ito, ang kanyang puso ay kumakabo. May madokumento, ma-address, at mga larawan. Isa-isa niyang tiningnan ang mga larawan. Ang kanyang mata ay nanlaki nang makita niya ang isang picture ni Alia na nakangiti, ngunit may hawak siyang sanggo. Pagkatapos, isa pang larawan na may 2 sanggo. Pagkatapos ay 3, 4, at sa huling larawan, 5 sanggo. Kasama ang huling larawan, may nakasulat na text. May 5 anak si Mes Santos, sir.
Kambal po sila. Nalaglag ang cellphone ni Rafi sa sahig. Quintuplets? 5? Hindi siya makahinga. Ang mga bata. Sila ba? Sila ba ang bungangang pag-ibig nila? Ang 5 anghel na hindi niya alam na nag-exist? Isang matinding alongang pagkabigla, pagsisisi, at pag-asa ang bumalot sa kanya. 5. Anak niya. Anak nila. Kailangan niyang malaman ang buong katotohanan. Kailangan niyang makuha muli si Alia. At ang kanyang nga anak. Ang pagtatago ni Alia kay Rafi ay tila isang laro ng pusa at daga, ngunit ang pusa ay laging nakakahanap ng paraan. Ang kanyang presensya sa bahay ni Doña Elena ay naging mas madalas, at bawat sulyap niya kay Alia ay tila isang mainit na haplos na napapanginig sa kanyang kalamnan. Ngunit ang pinakakinatatakutan ni Alia ay ang pagtuklas ni Rafi sa kanyang maanak. Ang 5 anghel na pinilit niyang ilayo sa mundong iyon. Isang hapon, habang sinusundo ni Alia ang nga bata sa daycare, naramdaman niya ang kakaibang pakiramdam. Ang pakiramdam na tila may nakatingin sa kanya. Pilit niyang binaliwala ito, abala sa paktalingang sintas ni Gabriel at pag-ayos ng buhok ni Angelica. Ngunit ang pakiramdam ay hindi nawala. Dahan-dahan, inilibot niya ang kanyang paningin. Sa dikalayuan, nakaparada ang isang itim na SUV. Tinted ang mabintana, ngunit may isang bahagi na bahagyang nakabukas. At doon nakita niya ang isang pamilya na anino. Ang kanyang puso ay lumaglak sa kanyang dibdib. Si Rafi. Nakatitik ito sa kanya at sa mga bata. Ang kanyang muka ay seryoso. Puno ng pagmamasid. Hindi niya kailangan ng kumpirmasyon. Alam niya. Alam na ni Rafi. Ang galit ay biglang bumangon sa loob ni Alia. Ang lahat ng sakit, pait, at takot ay nagsama-sama. Paano siya naglakas loob? Paano niya nagawa ito? Ang kanyang maana ay ang kanyang buhay, ang kanyang pinakamahalagang kayamanan. At ngayon, nakita na sila ng lalaking sumira sa kanya. Lumapit si Alia sa sasakyan, ang kanyang mahabang ay matigas. Ang mabata ay nagtataka, nakatingin sa kanya. Mama, saan ka pupunta? Tanong ni Elara. Hindi niya pinansin ang mga tanong ng mga bata. Nang makalapit siya sa sasakyan, kumatok siya ng malakas sa bintana. Mabilis na bumaba ang bintana, at nakita niya ang mukha ni Rafi, na ngayon ay puno ang pag-aalala. Anong ginagawa mo rito, Don Rafael? Ang kanyang boses ay matigas, puno ng pagbabanta. Bakit mo kami sinusundan? Wala kang karapatan. Alia, pakinggan mo ako, simula ni Rafi, ang kanyang boses ay malumanay. Gusto ko lang. Gusto mo lang? Gusto mo lang guluhin ang buhay namin? Hindi ka ba nakontento sa pananakit sa akin nun? Ngayon, pati ang nga anak ko. Idadamay mo? Ang kanyang boses ay nangingini sa galit. Lumayo ka sa amin. Wala kang kinalaman sa kanila. Alia, anak ko sila. Sabi ni Rafi. Ang kanyang nga mata ay puno ang sakit. Hindi. Hindi mo sila anak. Wala kang karapatan na angkinin sila. Wala kang karapatan na makpakita sa kanila. Matagal ka nang namatay para sa amin. Sigaw ni Alia. Ang kanyang nga mata ay nanlilisi. Naramdaman niya ang pagilo sa kanyang palda. Mama, sino po yan? Tanong ni Anya. Ang kanyang nga mata ay malaki at puno ng kuryosidad. Nakatingin kay Rafi. Napatingin si Alia sa kanyang anak, at pagkatapos ay kay Rafi. Ang sakit ay tila tumusok sa kanya. Ang inosenteng mukha ng kanyang anak ay salungat sa pait na nararamdaman niya. Wala yan anak. Tara na. Sabi ni Alia. Sabay hila sa kamay ni Anya. Umuwi na tayo. Mabilis siyang tumalikod, pilit na iniwasan ang tingin ni Rafi. Ang kanyang puso ay kumakabo ng malakas. Kailangan niyang umalis. Kailangan niyang ilayo ang kanyang nga anak sa lalaking iyon. Nang makawi sila sa maliit nilang apartment, bumaksa si Alia sa sofa, ang kanyang mga kamay ay nakatakip sa kanyang muha. Ang mga bata ay abala sa paglalaro, walang kamalay-malay sa gulong nangyayari sa kanilang ina. Kailangan kong umalis sa trabaho. Iyon ang unang pumasok sa isip niya. Hindi ako pwedeng manatili doon. Hindi ko hahayaan na makalapit si Rafi sa mga anak ko. Ngunit paano? Paano ang pera? Ang sweldo niya kay Doña Elena ang tanging paraan para makakain sila ng 3 beses sa isang araw. Paano niya matutustusan ang 5 bibig kung wala siyang trabaho? Ang kanyang nga pangarap para sa kanyang nga anak ay tila unti-unting naglalaho. Sa mga sumunod na araw, pilit na iniwasan ni Alia si Rafi sa bahay ni Doña Elena. Kung naroon si Rafi, magtatago siya sa kusina o sa hardin.
Kung susubukan nitong kausapin siya, magdadahilan siya na abala. Ang kanyang puso ay punong pait. Hindi siya makikinig sa anumang paliwanag. Para sa kanya, ang kasal na nakita niya ay sapat na. Isang hapon, habang naglilinis si Alia sa kusina, narinig niya ang tawanan ng mga bata mula sa labas. Ang tawanan na iyon ay nakpagaan ng kanyang pakiramdam. Ngunit may kasamang ibang boses. Isang boses ng lalaki. Napakunot ang no ni Alia. Sino iyon? Hindi naman dapat may ibang tao sa hardin. Dahan-dahan siyang lumabas ng kusina, naglakad patungo sa bintana na nakaharap sa hardin. Ang kanyang puso ay kumabuh na malakas nang makita niya ang eksena. Nandun si Rafi. Nakaupo sa damuhan, napapalibutan ng 5 bata. Naglalaro sila. Nagtatawanan. Si Gabriel ay nakaupo sa balikat ni Rafi, habang si Celeste ay nakahawa sa kanyang kamay. Si Diego at Elara ay nahahabulan sa paligid nila, at si Angelica, ang pinakamatalinong anak niya, ay nakaupo sa kandungan ni Rafi, nakangiti. At pagkatapos, narinig niya ang mga salitang iyon. Ang mga salitang nakpabaksa sa kanyang mundo. Daddy! Ulit! Ulit! Sigaw ni Angelica habang nakangiti kay Rafi. Napatulala si Alia. Daddy! Ang kanyang anak. Tinatawa na Daddy ang lalaking sumira sa kanya. Naramdaman niya ang matinding sakit sa kanyang dibdib, na tila may pumunit sa kanyang puso. Ang kanyang nga mata ay unti-unting napuno ng luha. Hindi na siya makahinga. Hindi malis sa isip ni Rafi ang mukha ni Alia nang makita niyang nilalaro niya ang nga bata. Ang galit sa mga mata nito, ang sakit, at ang matinding pakabigla. Ngunit sa likod ng lahat ng iyon, nakita niya ang takot. Takot na harapin ang katotohanan. Takot na muling masaktan. At sa kaibuturan ng kanyang puso, alam ni Rafi na ang takot na iyon ay nakmula sa kanyang sariling pakukulang. Ngunit ngayon, iba na. Alam na niya. Ang 5 anghel na iyon ay kanyang nga anak. Ang bunga ng paibig nila ni Alia. At hindi niya hahayaan na mawala ang maito sa kanya, tulad ng pakawala ni Alia noon. Sa mga sumunod na araw, mas madalas na siyang bumibisita sa bahay ni Doña Elena. Hindi na siya nagtatago. Direkta na siyang lumalapit sa mga bata, pilit na kinakausap si Alia. Angelica, gusto mo bang maglaro ng bola? Tanong ni Rafi, habang nakangiti kay Anya na nakaupo sa damuhan. Si Anya, nalikas na mahiyain, ay nagtago sa likod ni Alia. Ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng kuryosidad, nakatingin kay Rafi. Huwag mo silang guluhin, Don Rafael, matigas na sabi ni Alia, pilit na inilalayo ang mga bata. Alia, wala akong masamang intensyon. Malumanay na sagot ni Rafi. Gusto ko lang makilala ang mga anak mo. Hindi mo sila anak. Sigaw ni Alia, ang kanyang boses ay nanginginig. Ngunit ang mga bata, nalikas na mahilig maglaro, ay unti-unting lumapit kay Rafi. Si Gabriel ang unang lumapit, kinuha ang bola na hawak ni Rafi. Pagkatapos ay si Diego, at si Elara. Si Celeste ay sumunod, at sa huli, si Anya. Nakita ni Rafi ang pagbabago sa mga mata ng mga bata. Ang kuryosidad ay napalitan ang kagalakan. Naglaro sila. Nagtawanan. Ang bawat tawa ng mga bata ay tila musika sa kanyang tenga. Ang bawat haplos niya sa kanilang buho ay nagbibigay sa kanyang matinding kaligayahan. Si Anya, ang pinakamatalino, ay agad na nakakonekta sa kanya. Tinawa siya nitong Daddy nang walang pag-aalinlangan. Nakita ni Rafi ang sakit sa mga mata ni Alia habang pinamamasdan siya. Alam niyang nasasaktan ito. Alam niyang nagagalit ito. Ngunit wala siyang magagawa. Kailangan niyang maging bahaging buhay kanyang anak. Alia, kailangan nating mag-usap, sabi ni Rafi isang hapon. Nang makita niyang mag-isa si Alia sa kusina. Wala tayong pag-usapan, sagot ni Alia, hindi siya tinitingnan. Mayroon. Tungkol sa nakaraan. Tungkol sa kasal na iyon, giit ni Rafi. Hindi mo naiintindihan ang lahat. Naintindihan ko. Don Rafael. Nakita ko. Matigas na sabi ni Alia. Napabuntong hininga si Rafi. Alam niyang hindi ito madali. Kailangan niyang patunayan ang kanyang sarili. Kailangan niyang ibunyag ang lahat. At ang unang hakbang ay ang harapin si Isabel. Kinabukasan, nag-set up si Rafi ng meeting kay Isabel sa isang pribadong restaurant. Ang kanyang puso ay puno ang determinasyon. Ito na ang oras para wakasan ang lahat. Nang dumating si Isabel, nakangiti ito,
tila walang kamalay-malay sa galit na nararamdaman ni Rafi. Rafael, I'm so glad you called. I thought you'd never call me again, sabi niya, ang kanyang boses ay malambing. Isabel, alam mo kung bakit ako narito, matigas na sabi ni Rafi, walang bahid ng emosyon sa kanyang boses. Oh, Rafael. Alam kong galit ka sa akin. Pero ginawa ko lang ang lahat para sa atin. Mahal kita, sabi ni Isabel, pilit na hinawakan ang kamay ni Rafi. Mabilis na inalis ni Rafi ang kanyang kamay. Huwag kang makunwari, Isabel, alam ko ang lahat. Nanigas ang mukha ni Isabel. Anong pinagsasabi mo? Alam ko na hindi lang ikaw ang biktima. Ikaw ang naplano ng lahat. Ikaw ang napanggap na buntis para pilitin ang pamilya ko na pakasalan kita. Ikaw ang napadala ng malarawan at impormasyon kay Alia para umalis siya, sabi ni Rafi, ang kanyang boses ay punong galit. Nanlaki ang mga mata ni Isabel. Paano mo nalaman? May mga mata ako, Isabel. At may mga tainga, sagot ni Rafi, sabay labas ng isang maliit na recorder mula sa kanyang bulsa. Narinig ko ang lahat. Ang pakusap ninyo ngang investigator mo. Ang plano mo para sirain ang pamilya Alcantara. Ang mukha ni Isabel ay namutla. Hindi. Hindi totoo yan. Totoo, Isabel. At alam ko rin ang motibo mo. Ang pahihiganti mo sa pamilya ko dahil sa isang lumang business deal na ikinabaksa ng pamilya ninyo. Akala mo, sa pagpapakasal sa akin, makukuha mo ang lahat ng gusto mo, sabi ni Rafi, ang kanyang boses ay malamig. Rafael, please. Pakinggan mo ako, pagmamakaawa ni Isabel, ang kanyang mamata ay puno ng luha. Wala nang dapat pakinggan, Isabel. Tapos na ang lahat. May sapat na akong ebidensya para ipakulong ka. Para ibunyag ang lahat ng ginawa mo sa publiko. Kaya may dalawa kang pagpipilian. Una, umalis ka sa buhay ko at ng pamilya ko. Kalimutan mo na ang lahat. Pangalawa, sisiguraduhin kong makukulong ka at mawawala ang lahat ng pinahirapan mo, banta ni Rafi, ang kanyang nga mata ay nanlilisik. Nanginginig si Isabel. Alam niyang seryoso si Rafi. Alam niyang talo na siya. Hindi mo ito magagawa sa akin. Rafael, subukan mo lang. At makikita mo, matigas na sabi ni Rafi. Ngayon umalis ka. At huwag ka nang mapakita sa akin kailanman. Tumayo si Rafi, iniwan si Isabela na nakaupo ron, balot ng takot at galit. Ang kanyang puso ay gumaan. Isang malaking pasanin ang nabunot sa kanyang dibdib. Ngayon, oras na para harapin si Alia. Oras na para ibunya ang buong katotohanan. Mabilis siyang bumalik sa bahay ni Doña Elena. Nandun si Alia, abala sa paayos ng mga bulaklak. Lumapit si Rafi. Ang kanyang puso ay puno ng paasa at determinasyon. Alia, sabi niya, ang kanyang boses ay malalim at seryoso. Kailangan mong malaman ang buong katotohanan. Tungkol kay Isabel at sa pamilya ko. Alia, kailangan mong malaman ang buong katotohanan. Tungkol kay Isabel at sa pamilya ko. Ang salitang iyon ni Rafi ay bumalo sa katahimikan ng gabi na tila isang malakas na kulo sa gitna ng dilim. Nakatayo si Alia sa harap niya, ang kanyang puso ay kumakabo ng malakas. Ang kanyang nga mata ay puno en pagdududa. Ngampait. At en pagkalito. Anong katotohanan pa ba ang gusto mong sabihin, Don Rafael? Nakita ko ang lahat. Ang kasal ninyo. Ang pagtataksil mo, matigas na sabi ni Alia, ang kanyang boses ay puno ng galit. Hindi, Alia. Hindi mo nakita ang lahat. May mga bagay na hindi mo alam, git ni Rafi. Ang kanyang mga mata ay puno ng pihati. Pakiusap, pakinggan mo ako. Kahit ngayon lang. Ang pagmamakawa sa boses ni Rafi ay tila tumusok sa puso ni Alia. May kung anong natula sa kanya na makine. Ang paasa na sanay may paliwana, kahit na alam niyang masakit. Dinala ni Rafi si Alia sa isang liblib na bench sa hardin. Ang ilawng guwan ay tanging saksi sa kanilang pausap. Ang kasal na iyon, Alia, ay hindi totoo. Simula ni Rafi, ang kanyang boses ay malumanay. Tila nag-iingat. Ito ay isang kasunduan lamang. Isang pilit na kasal para iligtas ang pamilya ko. Nanlaki ang mamata ni Alia. Ano? Anong pinagsasabi mo? Ang pamilya namin ay nasa bingit ng pakalugi, Alia. May malaking utang kami dahil sa isang iskema ng isang dating abogado. Kung hindi ako mapapakasal kay Isabel, mawawala ang lahat ng pinahirapan ng pamilya Alcantara. Hindi lang yon, mapapahama ang buhay ng mga magulang ko, paliwanag ni Rafi, ang kanyang boses ay puno ng sakit. Si Isabel,
Siya ang anak ng isang makapangyarihang negosyante na may kakayahang tulungan kami. Ang kasal na iyon ay isang business deal lamang. Hindi ko siya mahal. Alia. Ni minsan. Pero bakit hindi mo sinabi sa akin? Bakit hinayaan mo akong umalis? Tanong ni Alia, ang kanyang boses ay nangingini. Ang sakit na nakaraan ay sariwa pa rin. Hindi ko magawa. Alia. Binalaan nila ako. Kung sasabihin ko sa iyo ang totoo, mapapahama ka. Mapapahama ang pamilya mo. Hindi ko kayang isugal ang buhay mo, sabi ni Rafi, ang kanyang mamata ay puno ng luha. At si Isabel. Siya ang nagplano ng lahat. Siya ang nagpadala ng malarawan. Siya ang gumawa ng paraan para makita mo kami sa kasal. Gusto niya akong makuha. At alam niyang ikaw ang hadlang. Napakagat labi si Alia. Ang masalita ni Rafi ay tila bumubuo ang isang larawan sa kanyang isip. Isang larawan na mas komplikado kaysa sa inakala niya. Ang pakabigla ay napalitan ng sakit. Flashback. 6 na taon na ang nakalipas. Nakatayo si Alia sa isang sulok ng malaking bulwagan ng Alcantara. Si Rafi ay abala sa pakikipausap sa mga bisita. Isang matandang babae, isang kamaanak ni Rafi, ang lumapit sa kanya. Sino ka? Ija? Tanong ng baba, ang kanyang nga mata ay puno ng pakmaliit. Ako po si Alia. Kaibigan po ni Rafael. Mahinhin na sagot ni Alia. Kaibigan, alam mo ba kung nasaan ka? Ito ang bahay ng Alcantara. Hindi ka nabibilang dito. Ang matulad mo ay hindi para sa matulad namin. Lumayo ka sa pamangkin ko. Mayroon na siyang mapapangasawa na karapat-dapat sa kanya, matigas na sabi ng babae, sabay talikod, iniwan si Aliang nakatayo roon, balot ng kahihiyan at sakit. And flashback. Ang alala ay tila isang matalim na punyal na tumusok sa puso ni Alia. Ang nasalita ng babae ay umalingaw-ngaw sa kanyang isip. Hindi ka nabibilang dito. Hindi ako nabibilang sa mundo ninyo, Rafi, bulong ni Alia. Ang kanyang mamata ay puno ng luha. Kahit noon pa man, naramdaman ko na. Kaya nang makita ko ang kasal na iyon, akala ko tama sila. Akala ko, hindi ako sapat. Hindi totoo yan. Alia, ikaw ang sapat. Ikaw ang mahal ko. Sigaw ni Rafi. Sabay hawak sa kanyang makamay. Hindi ko alam na nasaktan kang Gamaliel ko. Patawarin mo ako. Patawarin mo ako sa lahat ng sakit na naidulot ko sa iyo. Hindi ko sinasadya. Naramdaman ni Alia ang init ng kamay ni Rafi. Ang kanyang mata ay puno ng sinseridad. Ang kanyang boses ay puno ng pagmamakaawa. Ang galit sa kanyang puso ay unti-unting lumuwag, napalitan ng pakalito. Paniwalaan ko ba siya? Pagkatapos ng lahat, Alia, pakiusap. Bigyan mo ako ang isa pang pagkakataon? Sabi ni Rafi. Ang kanyang boses ay nangingini. Gusto kong bumuo en pamilya kasama ka. Kasama ang mga anak natin. Gusto kong bumawi sa lahat ng walang oras. Gusto kong maging ama sa kanila. Ang nasalita ni Rafi ay tila musika sa tenga ni Alia. Ang pagnanais na makaroon ng isang buong pamilya ay matagal na niyang pangarap. Ngunit ang takot sa pagkabigo, ang takot na muling masaktan, ay nananatili. Nagsimula siyang mag-alinlangan. Ang kanyang puso ay nagsasabi na maniwala, ngunit ang kanyang isip ay nagbabala. Biglang net-ring ang cellphone ni Rafi. Mabilis niyang kinuha ito. Ang pangalan ni Isabel ang lumabas sa screen. Nagalangan si Rafi na sagutin. Ngunit sa huli ay sinagot niya. Anong kailangan mo, Isabel? Matigas na tanong niya. Narinig ni Alia ang bahagi ng usapan. Ang boses ni Isabel ay matalim, puno ng galit. Rafael, huwag kang makakamali. Kung hindi ka babalik sa akin, sisiguraduhin kong malalaman ng lahat ng madilim na sikreto ng pamilya Alcantara. Sisiguraduhin kong mawawasa ang pangalan ninyo. At sisiguraduhin kong mawawala sa iyo ang lahat, kasama na ang babaeng iyan at ang anak niya. Nanlaki ang mamata ni Alia. Ang banta ni Isabel ay malinaw. Ang kanyang takot ay biglang bumalik. Ang mundo ni Rafi ay punong panganib. At ngayon, kasama na sila ang kanyang nga anak sa panganib na iyon. Ang banta ni Isabel sa telepono ay tila isang malamig na hangin na dumampi sa balat ni Rafi, nagpapahiwatig ngang papalapit na bagyo. Alam niyang hindi ito biro, kilala niya si Isabel. At alam niyang kayang-kaya nitong sirain ang lahat. Ngunit ang pinakamasakit ay ang takot sa mga mata ni Alia nang marinig nito ang bahagi ang usapan. Ang takot na iyon ay nagpaalala kay Rafi na hindi lang siya ang nasa panganib,
kundi pati na rin si Alia at ang kanilang nga anak. Kinabukasan, bumulaga sa kanya ang headline ng pahayagan. Alcantara Empire. Nanginginis sa iskandalo. CEO Rafael Alcantara. Sangkot sa peking kasal at pagtatago ng lihim. Ang ngalarawan ni Isabel. Kasama ang ngamaling impormasyon at mga pinalaking detalye tungkol sa peking kasal at madilim na sikretong pamilya Alcantara ay kumalat na parang apoy sa kagubatan. Nakagulo ang media. Ang kanyang cellphone ay hindi tumigil sa pagring. Mula sa mga board members, sa mga kasosyo, at sa mga kaibigan. Ang reputasyon ng Alcantara Group, na pinahirapan ng kanyang pamilya sa loob ng maraming dekada, ay unti-unting winawasak. Rafael, anong kaguluhan ito? Sigaw ni Don Ricardo, ang kanyang ama. Nang dumating si Rafi sa opisina, ang mukha nito ay namumutla sa galit at pagkabahala. Paano nangyari ito? Sinabi ko na sa iyo na ayusin mo ang problema mo sa babaeng yan. Papa, ginawa ko ang lahat. Binantaan ko siya. Sagot ni Rafi. Ang kanyang boses ay puno ng pagkadismaya. Pero hindi siya nakinig. Gusto niya tayong sirain. Sirain? Sinisira na niya tayo, Rafael. Ang mga stock natin ay bumababa. Ang mga kasosyo natin ay nag-alangan. Paano natin ito ayusin? Sigaw ni Doña Sofia, ang kanyang ina, na ngayon ay nasa opisina rin. Ang kanyang nga mata ay puno ng luha. Naramdaman ni Rafi ang bigat ng mundo sa kanyang balikat. Ang gulo sa opisina ay tila sumasalamin sa gulo sa kanyang puso. Ang galit kay Isabel ay lumalaki. Ngunit ang pagkabahala para sa kanyang pamilya ay mas matindi. Kailangan niyang kumilos. Mabilis. Pupunta ako sa press conference. Sasabihin ko ang lahat ng totoo, sabi ni Rafi, determinasyon ang bakas sa kanyang boses. Ano? Nababalikan na ba? Rafael. Mas lalo lang gugulo ang lahat. Sigaw ni Don Ricardo. Hindi, Papa. Ito ang tanging paraan. Kailangan malaman ng publiko ang buong katotohanan. Kailangan malaman nila kung sino talaga si Isabel Vergara, matigas na sabi ni Rafi. Habang abala si Rafi sa paharap sa krisis ng kanilang kumpanya, isang mas malaking krisis ang naganap sa buhay ni Alia. Isang hapon, habang naglalaro ang mga bata sa labas, biglang bumaksak si Celeste. Ang kanyang balat ay namumutla, at ang kanyang hininga ay mababaw, nagulantang si Alia. Mabilis niyang binuhat ang anak. Ang kanyang puso ay kumakabo ng malakas. Celeste! Anak! Anong nangyayari sa iyo? Sigaw ni Alia. Ang kanyang boses ay puno ng takot. Mabilis niyang tinawagan si Aling Nena, ang kapitbahay niya. Aling Nena. Si Celeste po. Kailangan po namin ng tulong. Dalhin po natin siya sa ospital. Nang makarating sila sa emergency room, balot ng takot si Alia. Ang nga doktor at nurse ay mabilis na kumilos. Habang naghihintay siya sa labas ng ang kanyang nga mata ay punong ng luha. Ang kanyang nga anak ay ang kanyang buhay. Hindi niya kayang mawala ang isa sa kanila. Biglang na-ring ang cellphone ni Alia. Si Rafi. Naalangan siyang sagutin, ngunit sa huli ay sinagot niya. Alia, nabalitaan ko ang nangyari kay Celeste. Nasaan kayo? Pupunta ako diyan. Ang boses ni Rafi ay puno ng pag-aalala. Nasa Lux kami, sa emergency room, mahinang sagot ni Alia, ang kanyang boses ay nanginginig. Hindi nagtagal, dumating si Rafi. Ang kanyang mukha ay seryoso, puno ng pag-alala. Mabilis siyang lumapit kay Alia, at hinawakan ang kanyang balikat. Kumusta si Celeste? Anong sabi ng doktor? Tanong ni Rafi. Ang kanyang nga mata ay puno ng paalala. Hindi ko pa alam. Hindi pa sila lumalabas, sagot ni Alia, ang kanyang mata ay puno ng luha. Niyakap ni Rafi si Alia, pilit na pinapakalma ito. Magiging mayos ang lahat, Alia. Nandito ako. Hindi kita iiwan. Naramdaman ni Alia ang init ng yakap ni Rafi. Ang kanyang presensya ay tila nagbigay sa kanya ng lakas. Sa loob ng 5 taon, maisa niyang hinarap ang lahat ng pagsubok. Ngayon, may kasama siya. Ang lalaking minsan niyang kinamuhian. Ngayon ay ang lalaking nagbibigay sa kanya ng suporta. Ilang oras ang lumipas, at lumabas ang doktor. Mrs. Santos, kailangan po ang anak ninyo ang operasyon. Mayroon po siyang congenital heart defect na kailangan agad na operahan. Medyo komplikado po ang operasyon, at malaki po ang gastos, paliwanag ng doktor. Nanlami ang buong katawan ni Alia. Operasyon? Malaki ang gastos.
Paano niya ito matutustusan? Ang kanyang nga ipon ay sapat lang para sa pang-araw-araw na pangangailangan. Ang kanyang puso ay naninikip sa takot. Doktor, makano po ang kailangan? Tanong ni Rafi. Ang kanyang boses ay matigas at seryoso. Aabot po sa milyon, sagot ng doktor. Wala kayong dapat ipaalala, doktor. Ako ang bahala sa lahat ng gastos. Gawin ninyo ang lahat para mailigtas ang anak ko, matigas na sabi ni Rafi, sabay hawak sa kamay ni Alia. Tiningnan ni Alia si Rafi, ang kanyang mga mata ay puno ng pakabigla. Milyon? Paano niya ito magagawa? Alam niyang mayaman si Rafi, ngunit ang halagang iyon ay napakalaki. Pero, Don Rafael, ang kumpanya ninyo. Simula ni Alia, ngunit pinutol siya ni Rafi. Walang anuman ang kumpanya kung mawawala ang anak ko, Alia. Ang buhay ng anak natin ang mas mahalaga ngayon, sabi ni Rafi, ang kanyang nga mata ay puno ang determinasyon. Ang nga salita ni Rafi ay tila tumusok sa puso ni Alia. Ang kanyang pag-alala ay totoo. Ang kanyang pagmamahal ay totoo. Sa sandaling iyon, nakita ni Alia ang Rafi na minahal niya nun. Ang Rafi na handang gawin ang lahat para sa kanya. Ngunit sa likod ng lahat ng iyon, alam ni Rafi na ang sitwasyon ng Alcantara Group ay lumalala. Ang mga stock ay patuloy na bumababa. Ang mga asosyo ay naalangan. Ang mga bangko ay natatanong. Ang ngabanta ni Isabel ay tila nagiging realidad. Ang kanyang pamilya ay nasa bingit ng pagkalugi at ang buhay ng kanyang anak ay nasa panganib. Kailangan niyang kumilos, mabilis, at kailangan niyang gawin ito ng maisa. Ang nga salita ni Rafi walang anuman ang kumpanya kung mawawala ang anak ko Alia. Ang buhay ng anak natin ang mas mahalaga ngayon ay umalingaw-ngaw sa isip ni Alia. Nakaupo siya sa waiting area ng ospital, ang nga matay nakatuon sa pintuan ng operating room kung nasaan si Celeste. Ang takot at paalala ay bumabalot sa kanya, ngunit kasama rin nun ang isang kakaibang pakiramdam ng seguridad dahil sa presensya ni Rafi. Ngunit ang seguridad na iyon ay sinundan ng pakalito at pag-alinlangan. Tanggapin ang tulong niya. Ang halagang iyon. Sa loob ng 5 taon, pilit niyang itinayo ang kanyang buhay ng maisa. Bawat sentimo ay pinahirapan niya. Bawat desisyon ay kanya. Ang ideya ng pagiging dependent, lalo na kay Rafi, ay nagpapanginig sa kanya. Ang mundo niya ay simple. Punong pagmamahal sa kanyang nga anak at pakikipaglaban sa pang-araw-araw na buhay. Ang mundo ni Rafi ay komplikado, puno ng iskandalo at banta. Kung tatanggapin niya ang tulong na ito, ibig sabihin ba ay muli siyang lulubog sa mundong iyon? Alia, kumusta si Celeste? Isang malumanay na boses ang narinig niya. Si Doña Elena. Nag-angat ng tingin si Alia. Nakangiti si Doña Elena, ngunit may bahid ng pag-alala sa kanyang mamata. Sa tabi niya ay si Rafi, na abala sa pakikipag-usap sa isang doktor. Hindi pa po tapos ang operasyon. Doña Elena. Mahina niyang sagot. Ang kanyang boses ay halos pabulong. Umupo si Doña Elena sa tabi niya at hinawakan ang kanyang kamay. Huwag kang mag-alala, Ija. Malakas si Celeste. Malalakpasan niya ito. Sana po, sabi ni Alia, ang kanyang mata ay puno ng luha. Alam mo Alia, sabi ni Doña Elena, ang kanyang boses ay puno ng pagmamahal, alam kong marami kang pinagdaanan. Pero huwag kang maisa. Si Rafael. Mahal ka niya, Alia. Noon pa man, hindi mo lang siguro naintindihan ang sitwasyon niya noon. Napatingin si Alia kay Doña Elena. Pero, Doña Elena, nakita ko po ang kasal. Ayon ang pinakamasakit na bahagi ng buhay ni Rafael, Alia, malungkot na sabi ni Doña Elena. Siya ang nagisang tao sa pamilya Alcantara na hindi namin kayang protektahan mula sa aming sariling pagkakamali. Dahil sa kaguluhan sa aming negosyo, napilitan siyang gawin ang bagay na hindi niya gusto. At ang pagkawala mo ang pinakamalaking parusa niya. Kung nakita mo lang sana kung gaano siya nasaktan sa loob ng 5 taon na nawala ka. Ang masalita ni Doña Elena ay tila bumubuo ang isa pang pirasoong palaisipan sa isip ni Alia. Ang sakit na nakita niya sa mamata ni Rafi. Ang pagmamakaawa niya. Ang kanyang paalala sa kanyang anak. Unti-unti, bumaksa ang matigas na pader na itinayo niya sa kanyang puso. Naalala niya ang sandaling kasama ni Rafi ang kanyang nga anak. Ang nga tawanan. Ang nga ngiti. Ang tawa ni Anya na Daddy. Sa masandaling iyon, nakita niya ang isang ama, isang lalaking naghahanap ng pamilya. Isang pamilya na alam niyang gusto rin niya. Ang kanyang pag-aalinlangan ay unti-unting napalitan ng isang pag-asa. Kung totoo ang lahat ng sinabi ni Rafi,
Kung talagang biktima lang siya ng sitwasyon, at kung talagang mahal niya pa rin siya. Kaya ba niyang ipapatuloy ang pagtatago? Kaya ba niyang pabayaan ang kanyang anak na naghihirap kung mayroong paraan para matulungan siya? Lumabas ang dokta. Mrs. Santos, successful po ang operasyon. Pero kailangan pa rin po ang mahabang recovery period. At kailangan po natin ang initial payment para sa magamot at post-op care. Tiningnan ni Alia si Rafi. Tumango ito, nakangiti. Sabi ko sa inyo, doktor. Ako ang bahala sa lahat. Ilipat niyo na po siya sa isang pribadong kwarto. Ang desisyon ay kailangan nang gawin. Hindi lang para sa kanya, kundi para kay Cheles. Para sa kanyang nga anak. Para sa kanilang kinabukasan. Tiningnan ni Alia si Rafi. Ang kanyang nga mata ay puno ngang paasa. Ang kanyang puso ay puno ngang paalinlangan, ngunit mayroon ding matinding pananais na maniwala. Tutulungan mo ako? Tanong ni Alia, ang kanyang boses ay puno emosyon. Kung totoo ang sinasabi mo, patunayan mo. Huminga nga malalim si Rafi. Ang kanyang nga mata ay puno ng determinasyon. Patutunayan ko. Alia, gagawin ko ang lahat para sa iyo at sa mga anak natin. Ngunit sa sandaling iyon, sa malayo, si Isabel ay naghahanda ng ang kanyang huling sandata. Isang sandata na sisira hindi lamang sa pamilya Alcantara, kundi pati na rin sa anumang pag-asa ng bagong simula para kina Rafi at Alia. Ang laban ay nagsisimula pa lang. Ang mamata ni Alia, na puno ng paasa at pagtitiwala, ay tila nakbigay kay Rafi ng bagong lakas. Ang operasyon ni Celeste ay matagumpay, at iyon ang tanging bagay na mahalaga. Ngunit alam niyang hindi pa tapos ang laban. Kailangan niyang linisin ang pangalan ng kanyang pamilya. At higit sa lahat, kailangan niyang patunayan kay Alia na karapat-dapat siya sa kanyang tiwala. Kinabukasan, isang malaking press conference ang inihanda ni Rafi. Ito ang kanyang pagkakataon. Ang kanyang huling baraha. Ang Alcantara Group ay nasa bingit ng pakbaksak dahil sa mapaninira ni Isabel. Kailangan niyang kumilos ng matalino. Nakatayo si Rafi sa harap ng napakaraming mamamahayag, ang mga flash ng kamera ay tila bumubulag sa kanya. Ang kanyang puso ay kumakabo ng malakas, ngunit ang kanyang mukha ay kalmado at determinado. Sa likod niya, nakaupo ang kanyang mamagulang, sina Don Ricardo at Doña Sofia, na may bakas ng pag-alala sa kanilang mamukha. Magandang umaga po sa inyong lahat, panimula ni Rafi, ang kanyang boses ay malinaw at matatag. Nandito po ako ngayon para linawin ang lahat ng isyu at paninira na kumakalat tungkol sa Alcantara Group at sa aming pamilya. Nagsimula siyang makpaliwana. Tungkol sa nakaraang krisis pinansal ng kanilang kumpanya, na dulot ng isang tiwaling abogado. Tungkol sa desperadong hakbang na kailangan nilang gawin para iligtas ang kanilang negosyo at ang buhay ng kanyang mamagulang. At pagkatapos, dumating sa pinakamahirap na bahagi, si Isabel. Ang kasal na iyon ay isang kasunduan lamang. Isang pilit na kasal na ginawa ko para iligtas ang pamilya ko, paliwanag ni Rafi, ang kanyang boses ay punong ng pihati. Ngunit ang babaeng iyon, si Isabel Vergara, ay ginamit ang sitwasyon para sa kanyang sariling agenda. Mayroon siyang matinding galit sa aming pamilya dahil sa isang lumang business deal. At ginamit niya ako para sirain ang lahat ng pinahirapan namin. Biglang nakagulo ang mga mamahayag. Ang makatanong ay naksiliparan. Mr. Alcantara, may ebidensya po ba kayo para patunayan ang sinasabi ninyo? Tanong ng isang reporter. Ngumiti si Rafi. Opo. Mayroon po. Sa sandaling iyon, bumukas ang pintuan ng press conference room. Pumasok si Isabel, ang kanyang mukha ay puno ng galit at pakabigla. Rafael, anong ginagawa mo? Hindi mo ito magagawa sa akin. Sigaw niya. Pilit na lumalapit sa platform. Ngunit handa si Rafi. Isabel Vergara. Ang taong ito ay hindi lamang napakalat ng mga kasinungalingan, kundi siya rin ang utak sa likod ng lahat ng paninira laban sa aming pamilya. Mayroon akong ma-recording ng kanyang paamin, at mga dokumento na napapatunay sa kanyang magabalak. Ipinakita ni Rafi ang mga ebidensya. Ang recording ng pag-usap ni Isabel sa kanyang investigado. Ang dokumento na nagpapakita ng kanyang transaksyon at koneksyon sa mga lumang isyu ng pamilya Alcantara. Ang lahat ay nakalata sa harap ng publiko. Nalaki ang mata ni Isabel. Namutla ang kanyang mukha. Wala siyang magawa. Ang kanyang kasinungalingan ay nabunya. Ang pamilya Alcantara ay nakamali sa nakaraan, sabi ni Don Ricardo, ang ama ni Rafi, na tumayo sa tabi niya.
Ang kanyang boses ay matatag, puno ng pagsisisi. Ngunit kami ay natuto sa aming mapakakamali. At handa kaming harapin ang anumang kahihinatnan. Ang mahalaga ay ang katotohanan. At ang katotohanan ay, ang aking anak na si Rafael ay biktima rin ng sitwasyon. Ginawa niya ang lahat para protektahan ang kanyang pamilya. At ngayon, handa kaming bumawi sa lahat ng aming pagkukulang, dagdag ni Doña Sofia, ang kanyang ina, ang kanyang mata ay puno ng luha. Huwag ninyong hayaan na sirain ng isang tao ang pangalan ng aming pamilya dahil sa makasinungalingan. Sa bahay ni Doña Elena, nakaupo si Alia sa harap ng telebisyon, pinapanood ang live coverage ng press conference. Ang kanyang puso ay kumakabo ng malakas. Ang bawat salita ni Rafi, ang bawat ebidensya na ipinakita niya, ay tila bumubueng isang kumpletong larawan sa kanyang isip. Ang sakit ng nakaraan ay dahan-dahang napalitan ng pagkaunawa. Ang galit ay napalitan ng awa. At ang pagdududa ay napalitan ng tiwala. Nang makita niya si Isabel na nakatayo roon, balot ng kahihiyan, naramdaman ni Alia ang isang uri ng katarungan. Ang lahat ng sakit na dinulot ni Isabel sa kanya, sa mga anak niya, at kay Rafi, ay unti-unting nababayaran. Nang matapos ang press conference, at nakita niya ang kanyang magulang na nakatayo sa tabi ni Rafi, puno ng suporta, naramdaman ni Alia ang isang matinding kaluwagan. Ang pamilya Alcantara ay hindi lang ang taong mayaman at makapangyarihan. Sila rin ay makataong namamahal at handang lumaban para sa katotohanan. Ngumiti si Alia. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha, ngunit ito ay luha ng kaligayahan. Sa wakas, nakita niya ang buong katotohanan. Sa wakas, naintindihan niya ang lahat. At sa wakas, handa na siyang magtiwala muli. Biglang nagring ang cellphone ni Alia. Si Rafi. Mabilis niya itong sinagot. Alia, nakita mo ba? Tanong ni Rafi. Ang kanyang boses ay puno ng pag-asa. Oh, Rafi. Nakita ko ang lahat, sagot ni Alia. Ang kanyang boses ay nanginginis sa emosyon. Salamat. Alia, may kailangan akong sabihin sa iyo, sabi ni Rafi. Ang kanyang boses ay seryoso. Pupunta ako diyan. Kailangan nating mausap. Naramdaman ni Alia ang kaba sa kanyang dibdib. Alam niya kung anong ibig sabihin nito. Ito na. Ang simula ang kanilang bagong buhay. Ang pagtatapat ni Rafi sa press conference ay tila isang malaking bato na nabuno sa dibdib ni Alia. Ang lahat ng pagdududa, ang lahat ng pait, ay unti-unting naglaho, napalitan ng pagkaunawa at paganga. Hindi lang si Rafi ang biktima, ang buong pamilya Alcantara ay dumaan sa matinding pagsubok. At ngayon, handa silang harapin ang katotohanan. Ilang araw matapos ang press conference, habang nakpapagaling pa rin si Celeste sa ospital, bumisita si Don Ricardo at Doña Sofia sa bahay ni Doña Elena. Ang kanilang pagdating ay nagbigay ng kaba kay Alia. Ito ang unang pagkakataon na makikipaunayan siya sa kanila ng walang Rafi. Alia, pwede ba tayong mag-usap? Malumanay na tanong ni Doña Sofia, ang kanyang boses ay hindi na matigas tulad ng dati. Tumango si Alia. Dinala sila ni Doña Elena sa hardin, kung saan mas pribado ang kanilang pag-usap. Alia, gusto naming humingi ng tawad, simula ni Doña Sofia. Ang kanyang mata ay puno ng pagsisisi. Alam kong marami kaming pagkakamali. Dahil sa kaguluhan sa aming negosyo, nagawa namin ang mga bagay na hindi namin dapat ginawa. Napilitan naming gawin ang kasunduan kay Isabela. At sa proseso, nasaktan ka namin. Patawarin mo kami. Hindi namin alam na ganon ang mangyayari, Ija, dagdag ni Don Ricardo, ang kanyang boses ay punong pihati. Ang tanging hangat lang namin ay iligtas ang aming pamilya. At si Rafael, siya ang nagisang tao na hindi namin kayang protektahan. Ang pagkawala mo ang pinakamasakit na bahagi ng lahat ng ito para sa kanya. Narinig ni Alia ang sinseridad sa kanilang boses, ang kanilang mukha ay puno ng pagsisisi. Hindi na sila ang matitigas at mayayabang na Alcantara na nakita niya noon. Sila ay mga magulang na nasaktan. At ngayon ay humihingi ng kapatawaran. Naintindihan ko na po, mahinang sagot ni Alia, ang kanyang mata ay punong luha. Marami rin po akong pinagdaanan. Pero ngayon, alam ko na ang lahat, at salamat po sa pagiging matapat. Gusto naming tanggapin ka sa aming pamilya, Alia, sabi ni Doña Sofia, sabay hawak sa kamay ni Alia. At ang apo namin. Ang bata. Sila ang aming pag-asa. Patawarin mo kami kung nasaktan ka namin nun.
Ang nga salitang iyon ay tila bumubuo ng isang tulay sa pagitan nila. Ang pada na itinayo ni Alia sa kanyang puso ay unti-unting bumaksak. Ang pagpapatawad ay hindi madali, ngunit sa sandaling iyon, naramdaman niya ang kapayapaan. Nang makalabas si Celeste sa ospital, masigla na siya. Ang kanyang pagaling ay tila isang simbolong pagaling ng kanilang pamilya. Ang nga bata ay masaya. Lalo na nang makita nila ang kanilang lolo at lola na bumibisita sa kanila araw-araw. Si Don Ricardo at Doña Sofia ay nakpakita ng tunay na pagmamahal sa kanilang maapo. Naglaro sila sa hardin, nakbasa ng kwento, at nabigay ng mga regalong hindi matutumbasan ng pera, ang kanilang oras at pagmamahal. Si Anya Gabriel, Celeste, Diego, at Elara ay mabilis na nakakonekta sa kanilang malolo-lola. Ang bahay ni Doña Elena ay naging mas masaya, puno kawanan at pagmamahalan. Isang gabi, habang naiisa si Alia sa hardin, lumapit si Rafi. Ang kanyang mata ay puno ng pagmamahal. "Kumusta ka, Alia?" tanong ni Rafi, sabay upo sa tabi niya. "Ayos lang ako, Rafi. Masaya ako," sagot ni Alia, sabay tingin sa kanya. "Salamat sa lahat. Salamat sa pagiging matapat. At salamat sa pagtulong mo kay Celeste." "Wala yon, Alia. Anak ko siya. Anak natin siya," sabi ni Rafi, sabay hawak sa kanyang kamay. "Alam kong marami kang pinagdaanan. Alam kong nasaktan kita. Pero gusto kong bumawi sa lahat. Hindi madali, Rafi," sabi ni Alia, ang kanyang boses ay malungkot. Ang nga sugat ng nakaraan ay naroon pa rin. Ang takot na muling masaktan. Ang takot na mawala ang lahat ng ito sa isang iglap. Ang takot na hindi ako nabibilang sa mundo mo. "Alia, hindi ka na nag-isa," sabi ni Rafi, sabay yakap sa kanya. "Hindi na tayo maghihiwalay. At hindi na kita hahayaan na masaktan. Ang mundo ko ay kung nasaan ka. Kung nasaan kayo ng mga anak natin. Hindi ko hahayaan na may makasira sa atin muli." Naramdaman ni Alia ang init ng yakap ni Rafi. Ang kanyang nga salita ay tila bumubuo ng isang proteksyon sa kanya. Ang kanyang puso ay unti-unting naghihilom. Ang nga sugat ay naroon pa rin. Ngunit may pag-asa na maghihilom ang nga ito. "Mahal kita, Alia," bulong ni Rafi, sabay halik sa kanyang noo. "Mahal din kita, Rafi," sagot ni Alia. Ang kanyang mata ay puno ng luha ng ligayahan. Dinala ni Rafi si Alia sa isang lugar na puno ng alaala. Isang parke kung saan sila madalas mag-date noon. Ang nga puno ay naroon pa rin, ang nga bulaklak ay namumulaklak pa rin. Ang lahat ay tila bumalik sa dati. Nang makarating sila sa gitna ng parke, huminto si Rafi. Humarap siya kay Alia, ang kanyang nga mata ay puno ng pagmamahal. Dahan-dahan, lumuhod siya. "Alia Marie Santos," simula ni Rafi, ang kanyang boses ay nanginginig sa emosyon habang inilalabas ang isang maliit na kahon na may singsing. "Sa loob ng 5 taon, hindi ka nawala sa isip at puso ko. Ang bawat araw ay puno ng pagsisisi at paasa na sana'y makita kitang muli. Ngayon na nakita na kita, at alam kong mahal mo pa rin ako, gusto kong tanungin ka. Will you marry me? Will you be my wife? Will you be the mother of our children? Forever?" Nakatitik si Alia kay Rafi, ang kanyang mga mata ay punong luha. Ang tanong na iyon, ang singsing sa kamay ni Rafi, ang lahat ay tila isang panaginip na sa wakas ay nakatoto. Ang sakit ng nakaraan, ang lahat ng paghihirap na pinagdaanan niya, ay tila naglaho sa sandaling iyon. Ang tanging nararamdaman niya ay ang pag-ibig. "Oh, Rafi! Oh!" Ang kanyang boses ay nanginginig sa emosyon. Hindi niya na napigilan ang kanyang sarili. Niyakap niya si Rafi ng mahigpit, ang kanyang galuha ay dumadaloy sa balikat nito. Niyakap din siya ni Rafi ng mahigpit, ang kanyang puso ay puno ng kaligayahan. Isinuot niya ang singsing sa daliri ni Alia. At pagkatapos ay hinalikan niya ito ng matamis. Isang halik na puno ng pagmamahal. Paasa. At pangako. "Mahal na mahal kita, Alia," bulong ni Rafi, ang kanyang boses ay nanginginig. "Mahal na mahal din kita, Rafi," sagot ni Alia. Ang balita ng kanilang kasal ay mabilis na kumalat sa pamilya. Masayang-masaya si Doña Elena. Si Don Ricardo at Doña Sofia, na ngayon ay ganap nang tinatanggap si Alia at ang mga bata, ay naalok na tulungan ang lahat ng paghahanda. Ngunit pinili ni Rafi at Alia ang isang simple at intimate na kasal na gaganapin sa hardin ng Ramirez Residence, kung saan nagsimula ang lahat. Ang araw ng kasal ay perpekto. Ang sikat ng araw ay malambing, ang mga bulaklak ay namumulala,
at ang hangin ay puno ng pagmamahal. Si Alia ay nakasuot ng isang simpleng puting gown, ngunit ang kanyang kagandahan ay naniningning. Si Rafi ay nakasuot ng isang puting barong, ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang kay Alia. Ang limang bata ay ang kanilang mga flower girls at ring bearers. Si Angelica at Celeste ay nakasuot ng maliliit na puting damit, habang si Gabriel, Diego, at Elara ay nakasuot ng maliliit na barong. Ang kanilang mga ngiti ay nabigay ngang kagalakan sa lahat. Nang maklakat si Alia sa aisle, kasama si Doña Elena, nakita niya ang mga mukha ng taong mahalaga sa kanya. Si Rafi, na nakangiti. Si Don Ricardo at Doña Sofia, na may luha sa kanilang mga mata. At ang kanyang limang anghel, na masaya at puno ng pag-asa. Ang seremonya ay simple ngunit puno ng halugan. Ang bawat salita ng pari ay tila tumutusok sa kanilang mga puso. Ang kanilang mga panata ay puno ng pagmamahal, tiwala, at pangako. I now pronounce you husband and wife, sabing pari. Hinalikan ni Rafi si Alia, isang halik na napapatunay sa kanilang pagmamahalan. Ang palakpakan at hiyawan ay bumalo sa hardin. Pagkatapos ang seremonya, nagkaroon sila ng isang maliit na salu-salo. Ang lahat ay masaya. Naglaro ang mga bata sa hardin, habang ang mga matatanda ay nag-usap at nagtatawanan. Alia, anak, sabi ni Doña Sofia, sabay yakap kay Alia. Salamat at binigyan mo kami ng pagkakataon. Salamat at binigyan mo kami ng apo. Masaya kaming tanggapin ka sa aming pamilya. Salamat po, Doña Sofia. Sagot ni Alia. Ang kanyang mga mata ay punong luha. Nang sumapit ang gabi, naglakad sina Rafi at Alia sa hardin, makahawak kamay. Ang buwan ay naniningning sa kalangitan, at ang nga bituin ay kumikinang. Akala ko, hindi na mangyayari ito, Rafi, bulong ni Alia. Ako rin, Alia, sagot ni Rafi, sabay yakap sa kanya. Pero pinatunayan natin na ang pag-ibig ay mas malakas kaysa sa anumang pagsubok. Ang tiwala ang pundasyon ng lahat. At ang katotohanan ay laging mananay. Tiningnan ni Alia ang kanyang mga anak na mahimbing na natutulog sa loob ng bahay. Ang limang anghel na nagbigay sa kanya ng lakas. Ang limang anghel na nakdala sa kanya pabalik sa pag-ibig ng kanyang buhay. Ngayon, mayroon na tayong pamilya, Rafi, sabi ni Alia, ang kanyang nga mata ay punong paasa. Alia. Isang pamilya na binuo sa pagmamahal, tiwala, at katotohanan. Isang pamilya na matatagal habang buhay, sabi ni Rafi, sabay halik sa kanyang no. Niyakap niya si Alia ng mahigpit, at sabay silang tumingin sa kalangitan. Ang kanilang paglalakbay ay puno ng pagsubok, sakit, at pagdududa. Ngunit sa huli, ang pag-ibig ay nagtagumpay. Ang kanilang kwento ay isang patunay na ang tunay na pag-ibig ay hindi sumusuko, at ang tiwala ang pinakamatibay na pundasyon ng isang walang hanggang pangako. At dito natatapos ang kwento ni na Alia at Rafi, isang paglalakbay na punong pagsubok, pagmamahalan, at pagtuklas sa katotohanan. Minamahal kong mga mambabasa, sa kaibuturan ng aking puso, nais kong ipabot ang aking taus-pusong pasasalamat sa inyong paglalakbay kasama ko sa bawat pahina ng kwentong ito. Mula sa simula, nang sumiklap ang apoy ng pag-ibig sa gitna ng unos, hanggang sa pagpapatawad at pagilong ng mga sugat, kayo ang aking naging inspirasyon at sandalan. Ang pagsulat ng kwentong ito ay isang emosyonal na roller coaster, may tawanan, luha, galit, at pag-asa. Bawat karakter, lalo na si Alia at Rafi, ay naging bahagi ng aking buhay. At umasa akong ganon din sa inyo. Sa bawat salita at kabanata, pilit kong inukit ang mga mensaheeng pag-ibig na walang hanggan, ng kapangyarihan ng pagpapatawad na naghihilom ng pinakamalalalim na sugat, at ng paasa na laging naroon, kahit sa pinakamadilim na panahon. Ipinapaalala ngang kwentong ito na ang katotohanan, gaano man ito kasakit sa simula, ay laging maglabas ng liwanag. Na ang tiwala, kapag muling ibinigay, ay maring bumungang mas matibay na pundasyon. At higit sa lahat, na ang pamilya, anuman ang pinagdaanan, ay laging magiging santuwaryo ng pagmamahalan. Maraming salamat sa inyong pagmamahal, suporta, at pagiging tapat na mambabasa. Ang inyong pagtangkili ang nagtulak sa akin na tapusin ang kwentong ito. Nawain na iwan ito ang magandang marka sa inyong mga puso. Ngayon na natapos na ang ating paglalakbay, nais kong marinig ang inyong masalobin at damdamin. Ano ang tumata sa inyong puso? Anong aral ang inyong napulot? Huwag mag-atubiling ibahagi ang inyong mga komento. Kili Pawat Santeli.